So, eto na nga, dahil palapit na ang bear month, ano ba yung mga sikat at madalas na pambenta? Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mga kakanin gaya neto. Nako, kahit hindi naman bear month, ay hindi pwedeng mawala yung mga ganitong klase ng kakanin sa mesa kapag may mga handaan. Kaya naman tara, magluluto tayo. So ngayon nga meron tayo ditong 3 cups ng glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Nabibili to online, meron sa palengke, meron din sa grocery. Bali, simple lang yung gagawin natin. Tutunawin natin to or hahaluan natin ng 4 cups ng coconut milk o yung pangalawang piga ng niyog. So importante itong discarding gagawin natin na to para hindi tayo mahirapan maghalo mamaya. Dahil kung idedirekta natin yung giniling na malagkit sa pagluluto natin mamaya, may tendency na mahirapan tayo maghalo. Kaya kailangan tunawin na kagad natin dito sa pangalawang piga ng niyog. Then, set aside muna natin to. Ngayon, may nakaredy rin tayo dito na 1 and 1/2 cups ng coconut cream. Mamaya natin gagamitin yan. Pero sa isang malinis na pan, ang gagawin muna natin, meron din tayo ditong 1 and 1/2 cups ng coconut cream. Ito yung panglatik natin or yung gagamitin natin pang ibabaw para sa ating lulutuin na kakanin. Bali nga pala itong ating lulutuin ay kalamay hati. So ang gagawin natin, hinalo ko lang kasi nakita nyo buo-buo yan dahil galing sa chiller, kaya tumigas. Then kapag nakikita ninyo na kumukulo na ay dahan-dahan po natin yan hahaluin para naman hindi masunog yung bandang ilalim. At dito nga kung mapapansin nyo, unti-unti nang namumuo or naghihiwalay na yung langis dun sa ating pinakanyog, so nagkakameron na talaga ng latik. So continuous lamang ang paghalo at kailangan katamtaman ng apoy para maiwasan na masunog at please huwag na po itong iiwanan kasi madali lang tong maluto. Kapag paunti-unti na nag-golden brown na gaya nito, kailangan na natin tong hanguin kasi may tendency na masunog pa yan kapag pinatagal. So ang gagawin natin, gagamit tayo ng strainer para makuha natin ng mabilis at humiwalay dun sa pinakalangis niya. Then, itabi muna natin to. Ngayon, dito sa kanyang pinakalangis, huwag nyo po yan tatanggalin kasi dyan tayo magtutunaw ng 2 cups ng white sugar. Pwede rin ang brown sugar, pwede rin ang white sugar. So, ika-caramelize natin yan para yan yung magiging silbing kulay ng ating kalamay. Then, kailangan katamtaman lang din ng apoy para maiwasan din po na masunog. Kasi kapag yan ay nasunog, may tendency po na papait ang lasa ng inyong kalamay. So, tunawin lang po natin yan sa katamtamang apoy. Then, ganyan lang, i-shake-shake nyo lang. So, kaya natin hinalo yung pinakalangis ng latik natin kanina. Nakakatulong rin po ito para mas mapatagal ang buhay ng ating kakanin. Hindi kagad mapanis. At kapag tuluyan ng natunaw yung ating asukal, ay dahan-dahan po natin ibuhos yung tinabi natin kanina na 1 and 1/2 cups ng coconut cream o yung unang piga ng niyog. Then, mix po natin. So, ginagawa po natin to kaya natin hinahalo para po matunaw natin yung asukal kasi kapag nilagay natin yung unang piga ng niyog, so may tendency po ulit yun na magbubuo yung asukal na tinunaw natin kanina. So kailangan ulit natin yung tunawin gaya nito. So kailangan wala nang buo-buo tayong nasasalat or nakakapa ng sandok natin. Ngayon kapag okay na, itong tinabi natin kanina na glutinous rice flour na tinunaw sa coconut milk ay dahan-dahan na po natin dito ibubuhos. Gumamit kayo ng whisk para mahalo ng maigi, ganyan sa ginagawa ko. Then continuous ang paghalo. Tapos lakasan nyo ng bahagya yung apoy para hindi po mahirapan yung pagluto natin. Then isang advice ko rin po kapag gagawa kayo nito or magluluto kayo, like ko namang sinasabi at nakikita nyo kapag nagluluto ako ng mga kakanin, gumagamit po talaga ako ng mga non-stick pan kasi para hindi po kayo mahirapan maghalo. Dahil kung ang gagamitin nyo ay normal na kawali, may tendency po talaga na dumikit yung malagkit dun sa kawali at napakahirap pong haluin. Minsan hindi nagiging pantay yung pagkakaluto, may nasusunog kasi nga po dumidikit dun sa pinaglulutuan natin. At dito nga kung mapapansin nyo, continuous lang ang paghalo niyan. Tapos gagamit na ako dito ng rubber spatula para mas ma-fold natin ng maayos. Ayan o. So wala talagang dumidikit dun sa pan ko kaya ang sarap pag ganito yung gamit mo sa pagluluto. So walang lugi kasi walang dumidikit, walang sayang. At the same time, napakadaling linisin. Naisingit pa nga ang pag-advertise ng ating pan. So, ayun na nga, balik tayo dito sa aking pagluluto. Bali, hahaluin natin to or lulutuin natin to ng 35 to 40 minutes. Napakadali lang din naman pong malaman kung luto na yung inyong kakanin. May kita nyo na yan po ay kikintab at pwede kayong bumawas dyan, tikman nyo rin. Kapag nasasalat ninyo na parang magaspang pa, hilaw pa,
dagdag pa kayo ng ilang minuto. Pero ito po ay luto na, kaya pwede na natin tong hanguin kasi kita nyo naman, nangingintab na to. At syempre, hindi pwedeng mawala ang dahon ng saging kapag magluluto tayo ng kakanin kasi nakakadagdag to ng aroma sa ating kakanin kapag nilalagay na natin sa bilao. At dito nga po ay gagamit ako ng size 12 na pan. Pinahiran ko ng langis ng niyog. Bali nagbawas ako kanina dun sa latek natin. Tapos dito muna natin yan imomold. So para maghugis bilog yan. Kasi alam niyo naman po talaga ang traditional na kalamay sa probinsya mga manay. Diretso talaga yan sa bilao. So doon na lang nagpapalapat. Pero dito, para magbilog talaga siya, ganyan gagawin natin. So, wag niyo nang pansinin yung mga lukot-lukot sa ibabaw na yan kasi hindi talaga yan kikinis dahil talagang puro malagkit yung niluto natin. Then, eto na nga yung gamit natin na bilao at babalik rin na natin. Eto na. So, mas madali siyang i-unmold kapag nagpapahid kayo ng langis ng niyog sa inyong pan. Ganyan yung diskarte. Tapos, ayan, lalaparin ko lang. Pero kung gusto niya naman na irekta dito sa bilao, pwede naman. Ako kasi ewan ko, sinipag ako kaya doon ko siya nilagay. At para sa ating panghuli, ilagay na natin yung tinabi natin kanina na latek. Ayan, spread lang natin kasi saktong-sakto yan na pang ibabaw dito. Wala yan susobra at hindi rin kukulang. Nako, napakasarap nitong parisa ng kape. Yung mga mahilig sa kakanin dyan, kaway-kaway. At isa to sa pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Kaya naman sa mga nanay na walang steamer, walang oven, dito pwedeng-pwede kayong mag-start kasi madali lang yung mga kailangang sangkap, hanapin, hindi mahirap. So, yung mga ginamit natin dyan ay may kita nyo kagad sa palengke, sa grocery, kaya pwedeng-pwede kagad kayo makapag-start na kumita sa pagluluto ng kakanin gaya nito. At isa to talaga sa paborito ko. Yung mga nagluluto nito sa probinsya kapag piyestahan, talagang grabe ang sarap. Kasi lalo na, 'di ba, yung mga nyug sa kanila, sawa, maraming mga tanim na nyug. Kaya kapag nagagata, hindi talaga tinipid. At ang pinakahuli natin, tikiman time. Nako mga manay, sana po ay masubukan nyo tong ating recipe. Kasi pwedeng-pwede nyo tong pagkakitaan. At pwedeng-pwedeng panghandaan. Kaya muli, ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. Kain po tayo. So, size 12 yung niluto natin na ganito At kaya siya, kung mapapansin nyo, mabilis pa siyang hiwain or i-slice kasi nga, mainit-init pa to. Pero kapag nag-set po yan, mamaya kapag lumamig, kukunat yan kasi purong malagkit. Doon na yung parang kala mo sobrang ligat na. Ayan ilang slice yan. Tapos pwede nyo po yan ibalot sa, nakikita nyo diba tatsulok yung pagka-slice ng mga kalamay, ganun. Tapos lagyan nyo ng dahon ng saging, pwedeng panglako, or pambilaong ganyan, ibebenta nyo na lang. So, tara, subo po, kain po tayo.